Gusto magtagumpay, taas. Lahat. Okay, thank you, thank you. One more question. Sinong gustong umuwi ng Pilipinas na may dalang pira sa pamilya? Taas yung mga kamay. Thank you. Yan. Sinong gustong umuwi ng Pilipinas na may lamang pira? Ang ATM ng video. Taas yung mga kamay. Thank you. Last. Sinong gustong umuwi ng Pilipinas na masaya kasama ang pamilya? Taas yung mga kamay. Thank you, thank you. Thank you. Thank you po. Lahat gusto, tama? Yes, sir. Ready na? Kaya 100% ang excitement. Sana, sa pagdating sa usapan na to, sana yung excitement mo na 100% hindi mababawasan, ha? Kasi bakit dito? Ilang minuto lang ako na magpapaliwanag na ayon sa batas na dapat malaman ng isang OFW. Batas! Na hindi mo alam mula noon hanggang ngayon. Ngayon mo lang na malalaman. Sana hindi pabawasan yung excitement mo tuwing may nangyari sa'yo. May ririnig kayo na katakot-takot man, tiisin nyo lang. Kasi it is a part of your training. May marinig ka na parang, no, ayaw mo nang tumuloy. Normal lang yun. Kasi nasa training ka. Dito mo malalaman kung gaano ka katatag bilang isang OFW. Kasi lagi kong sinabi, ang isang OFW, hindi lang dapat magaling, dapat tibay ng loob, at hindi lang tibay ng loob, buo ang loob, at dapat ay palaban. Tama? Kahit hindi na kaya, no, lumalaban pa rin. Okay? Unang katanungan. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Nakapag-sign na ng kontrata. Wow, ang dami na ngayon, ah. Minsan wala. Sinong hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Mabuti naman. Kukunti na lang. Guys, batas ang pag-usapan natin. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. After ng pag-sign ng kontrata, magpidos. After magpidos, dapat sure na makaalis na. Malinaw? Sabi ng iba, sign ng kontrata. Bakit kami wala pa? Kung nangyari sa'yo, may ibig sabihin, bawas na ang excitement mo ng 20%. Kasi bawat may nangyari, magbawas ako ng 20%. Dahil bawas ng 20% ang excitement mo, may ibig sabihin, 80% na lang ang natira sa excitement mo. Mr. Sam, bakit sinabi mo yan? Upang malaman mo kung ano ang pinasukan mo. Malinaw? Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata at dapat after magpidos, siguro yung makaalis ka na. Kasi nasa batas, ang isang OFW bago mula nag-apply at nabisan, dapat 60 to 90 days prior dapat na-deploy na siya. Dapat wala na siya sa Pilipinas at dapat nasa labas siya ng bansa ngayon at dapat kumikita na siya ngayon at dapat wala na siya sa kanyang inuupuan dyan ngayon. Sabi ng iba, ha? Bakit kami 10 months na nandito pa rin? Medyo bawas na naman ang excitement mo. Ang natira is 60%. 60 o tama, 60%. At dapat ang isang OFW, bakit kailangan siya makaalis? Kasi hindi lang siya nakapagpidos, hindi siya nakapag-sign ng kontrata, ang iba nakapagbayad na ng placement fee, tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month
salary. Sabi ni iba, ha? 1 month salary? Bakit kami? Sobrang laki. Kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira is 40% na lang. Kaya pagdating sa usapan na to, sir, marami ditong ex-abroad. Pero kadalasan ngayon lang narinig sa akin kasi nung magpidus siya noon, hindi niya ako nakita sa pinagpidusin niya. Tama. Hindi niya ako nakikita doon kasi wala naman talaga ako doon. No? Ngayon nalaman. Kasi nalaman niya ngayon kasi nandito siya ngayon. Ako ngayon. Tama, ma'am? Pag nagbayad ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang magiging placement fee? 1 month. Equivalent of 1 month salary. Kaya kung nangyari sa'yo, sobrang laki ang binayad mo. Another 20%. Ang ibabawas ko, magkano nga? Ang natira lang? 40% na lang. Bakit ko binanggit? Katulad ng teachers, 12, papunta ng Korea, 280,000 bawat isa. Last month of January. Na makapagbayad, ang sabi ng recruiter, doon nyo ako balikan sa pinuntahan nyo. Pag nagpa-follow up kayo sa may Las Piñas. Diba, pumunta kayo sa Las Piñas doon sa bahay ko. After magbayad, 2 buwan na. Nung magpa-follow up, walang nagbayad. Wala na sa kanyang tinitirhan. Nangungupahan lang pala. Yung matandang senior citizen. Yun pang dumali sa mga aplikanting mga teachers. Guys, nag-resign sa trabaho para lang maka-abroad, matulungan ang pamilya. Tapos gano'n lang nangyari. Sinundan ng 20 from Batangas, 178,000 bawat isa. No? Papuntang saan? Poland, Korea, South Africa, Malaysia, Japan, Czech Republic. Guys, ingat. Sabi kong sana noon pa lang nakarating sa akin, nabawi na ang pera niyo. Ay nung nalaman ko na lang, at large ng suspect, paano pa natin mabawi? In short, at large na, ang suspect hindi siya nakalis, tulis pagalis balik sa dating trabaho, kung ano-anong trabaho. Baon sa utang. Kaya kung bakit binabanggit ko ito lagi, para hindi na mangyari, muli pa yung nangyari sa iba. Guys, kaya dapat magiging maingat. At pag nagbayad, saang lugar dapat? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, hotel o restaurant. Wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dito, sir, bakit kami sa Jollibee? Nung sinabi ng isa Jollibee, siniko naman ng isa yung katabi niya. Ha? Ikaw, saan ka nagbayad? Sa Jollibee din. Ha? Sabi, at least pinamirinda tayo. Ang pinamirinda sa'yo, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Guys, ingat. Dapat sa loob ng agency. Kaya normal, pagdating sa usapan mo, sa usapan na to, ang iba, nakatingin lang sa atin, pero nahihilo na. Gusto mang lumabas, hindi makalabas-labas, kasi ang sabi ni Mr. Sam, bawal nang lumabas. Ang iba, lumalabas, hindi talaga nagpapaalam. Nung bigla kong sinundan, doon ko na nalalaman, akala ko mag-CR. Yung pala, tumayo sa may kanto, at tumawag sa nag-recruit sa kanya, at ang sabi, ano? Sabi niyo, ma'am, ganito ang trabaho namin, at sabi niyo, ganito ang sahod namin. Yung pala, ang liit ka na sahod namin. Pagkatapos, sobrang laki naman ang kinuha niyo sa amin. No? May alam pa kayong papidos-pidos, wala nga kami pinirma na kontrata. Yun ang nakita ko sa kanya. At dapat, pag nagbayad, ano mayroon? Oh, kung nagbayad ka, hindi
Sa loob ng agency, another 20% ng excitement mo ang mabawas. Ang natira is 20% na lang, tama? At pag nagbayad, anong dapat meron ka? Dapat may kaukulang resibo. Sabi ng iba dyan, ha? Resibo. Bakit kami wala? Problema hindi. Kaya may nakita ko dyan. Sabi na agad ng isa sa katabi niya, may resibo ka ba? Sabi, ikaw meron ba? Sabi ng isa, ako logbook lang. Dapat may resibo. Tama? Problema hindi. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo na natira na 20%. May natira pa, wala na. Wala na. Nakakatakot, no? Ang tanong ko lang lagi, pagdating sa usapan na to, after ko magpaliwanag dito, ang tanong ko lang, isigaw nyo ang sagot. Lakasan nyo ang tanong. Tuloy? Hindi. Tuloy! Mahina? Tuloy, hindi! Tuloy! Sipa! Tuloy! Sipa! Tuloy! Sipa! Tuloy! Tuloy. Sabi ni iba dyan, sinik ko yung katabi. Hindi ka pa ba? Ana! Yan ang tunay ng mga bayani. Matatapang. No? Walang atrasan. No? Palaban. Ayos? Kung nangyari man sa'yo, mayroong hindi pa nakapag-sign ng kontrata, lumaliban lang doon sa walang mga resibo. Baka advance bills lang kayo ng agency ninyo, kaya huwag awayin ang inyong agency pagbalik, ha? Ha? Baka may sabi ng iba dyan, sige, tandaan nyo lang, pag babalik din kami dyan, awayin mo ng awayin. Ang ibig sabihin lang, mahal kayo ng inyong agency. Sa mga hindi nakapag-sign ng kontrata, advance bidos para hindi na matagalan pa, pabalik-balik na Manila at babaon sa utang, pamasahe lang. Tama? Yes. Sabi niyo ba, ay salamat, nakahinga. Nakahinga rin na. Nakahinga rin na. Okay, at least kahit pa paano, may natutunan. Tama? Yes. May problema man, i-inform mo yung agency sa labas. Pag nangyari sa labas, inform yung agency. Then, kasi maraming gumagamit sa pangalan ng agency, ang pakay ng mga pangulimbat na malaking halaga sa mga OFWs pagkatapos hindi naman pala totoo. I-inform kasi iyan, yung na-encounter ninyo ng mga problema niyan, that is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. No? Non-billable offense po yun. Kaya namin ipinaliwanag at sinabi namin sa inyo para ay kunting kalaman kayo at maging aware naman kayo sa lahat ng panahon. Okay? Kasi hindi po madali yung mangutang ka lang ng pera, tapos bayad doon pagkatapos hindi naman pala ito, tapos hindi na mabawi. Tama? O, yan. Hindi kayo alis ng Pilipinas para magpabiktima, maghanap ng trabaho pagdating sa labas ng bansa. I-inform ang inyong agency kasi baka madamay sa kaso na ginawa ng ibang tao sa inyo. Pagdating sa labas ng bansa, may problema man, ito, ang tips namin. Sa halip ng pupunta ka kung saan-saan, pagkatapos tinawagan mo, wala namang sumasagot. O may sumasagot, mga arrogante naman. No? No? At hindi mo naman nakita ang personalidad. No? Ang unang gawin nyo, i-inform nyo ang inyong agency. Agency muna, ha? Itong pinakalas na part, napakalaga. I-inform nyo yung agency, sabihin kung ano ang totoo, huwag magsinungaling. Bakit? Baka nagsinungaling ka lang, maaari ka makukulong. Refuse to work, na walang sapat ang edad, maaari ka makukulong. I-inform ang agency. Sa pag-inform, sabihin kung ano totoo, then kailangan magiging mahinaon po. Tama? Pag hindi nyo na-contact ang inyong agency, ano? Problema? Problema hindi. Problema pag hindi mo makontak. Tulad ng sinabi ko kanina, magbibigay ako ng number sa inyo na just in case may problema. Hindi nyo makontak ang agency, pwede nyo yung tawagan. Yung number na 0948-0970-513-540, no? Ibibigay namin sa inyo at yan, kayo ay makakasigurado. Bakit? Pag tumawag ka dyan, may sasagot sa inyo. Mabait, no? May tutugon sa pag-action sa inyong problema, no? Actually ngayon, pag tumawag ka dyan, gusto mo naman kung sino makausap nyo. Walang iba kundi ako. Ako po. Kaya pag tumawag ka, pag sinabi mo sa akin, "Hi Mr. Sam,
ang sagot ko sa iyo, hello. Di ba? Ayos, di ba? Ganun ano. Then, kami ang kakatok sa pintuan ng inyong agency at makipag-usap ng maayos. Now, makipag-usap ng maayos. Hindi po kami katulad ng iba, nagmumura, no, para mag-viral agad, no, umaksyon. Tapang mo, minumura yung kinakatok ng pintuan mo, no? Hindi po kami ganoon. Bakit, Mr. Sam? Nagawa niyo ba yan? Yes. Sa loob ng 2 dekada po, hindi niyo pa narinig. Yung mga narinig niyo ngayon, kami tumutulong na. Naalala niyo ba si Sara Balabagan? Nakulong at tinatulang ng kamatayan. Boss namin dati, naging kasama ko rin. Siya isang ambasador ng United Arab Emirates. No? Nakulong si Sara, self-defense ang kanya ginawa, hanggang sa mapatay ang employer, kaya lifetime imprisonment. Nung inatin po siya na-repeat ang magasain. Si Sara ay isang babae, household worker. Akala ng iba, ang problema namimili. Hindi po namimili ang problema. Katulad ng binanggit ko na, mapalalaki, pag nagka-problema, dapat maging handa ka. Si Engineer Jan Aquino, nakulong at tinatulan din ng kamatayan. Maganda ang kanyang posisyon, maganda ang profesyon, maganda ang sahod. Pero bakit siya nakulong at tinatulan din ng kamatayan? Nakapatay siya ng ibang lahi. Leader pa ng isang grupo. Nung pinagtutulungan siya na bugbugin. Ano ginawa niya? Self-defense. Lumaban. Hanggang sa mapatay. Napatayan yung isang grupo. Nakulong siya at tinatulan ng kamatayan. Ligtas ang buhay ni Engineer Jan Aquino sa bingit ng kamatayan. Sino tumulong? Boss ko rin dati. Magkasama kami. Siya, kami ang tumulong. Yung dating boss ko ay isang ambasador ng United Arab Emirates. Ako, hindi. Nung umuwi siya ng Pilipinas, nagiging NLRC chairman siya. Ako, hindi. Year 2013, sumalang siya sa politika, nanalo as congressman. Ako, hindi. At the same year, nung manalo siya, ako ay nag-resign na agad sa kanya. Ang boss ko ay namatay. Ako, hindi. Yung dating boss ko, former ambassador si Niles. Kaya ako yung nagpapatuloy ngayon. Kaya ako nandito ngayon. Tuloy-tuloy kami na tumutulong.